Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, dating PNP CIDG Chief Benjamin Magalong naniniwalang hindi matutuloy ang kudita laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. AFP, tiniyak na mananatiling tapat kay Pangulo. Mataas na nakuhang credit ratings ng Pilipinas makatutulong sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa bansa ayon sa isang ekonomista. Patuloy na paglago ng ekonomiya, asahan. 2025 National Budget sasalang na sa Bicameral Conference Committee ngayong araw. War on drugs ng nakaraang administrasyon hindi naging epektibo batay sa naging pagtalakay ng House Quad Committee. Pagkasampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, hinug na ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Paglipat ni religious leader Apollo Kibuloy sa Bilibid, walang special treatment ayon sa BJMP. Kibuloy ihahalo sa mga preso. At Malacanang, nilinaw na walang adjustment sa holiday sa November 29. Una sa ating mga balita, nagbigay ng pahayag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Mayor Magalong, maaring dala lang ito ng sama ng loob ng bise kay Pangulong Marcos. Pero bagamat maaring nadala lang aniya ng emosyon si VP Sara, hindi pa rin aniya tama na magbitaw siya ng pagbabanta laban sa Pangulo. Dagdag pa niya, sa palagay niya ay hindi matutuloy ang usap-usapang kudita. Itinanggi naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pamumunuan niya ang Vice Presidential Security and Protection Group. Gate ni Browner, manatili pa rin siya sa ilalim ng Presidential Security Command. Kinontra rin ng AFP Chief ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang umaksyon na ang militar sa mga kaganapan ngayon. Alam mo, yung mga uncalled for remarks, uncalled for yung mga ganong remarks, siguro dahil nagiging emotional siya, siguro intindi na lang natin na nagiging may sama siya ng loob, pero yung mga ganong threatening remarks. May panawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. But hindi po natin trabaho yun. We cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon, mag-resign na lang tayo, di ba? Barin natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. Tinawag na un-Filipino ng ilang mga opisyal ang mga inasta ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Palo Leyte Mayor at Presidente ng Leyte Chapter ng League of Municipalities of the Philippines, Remedios Matin Petilla, hindi umano maka-Pilipino ang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Ito'y kaugnay sa mga death threat na sinabi ng Vice Presidente laban kay President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nagbigay rin ng pahayag si Northern Samar Governor Edwin Ongchuan hinggil sa mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Aniya, hindi lang raw panganib sa Pangulo ang mga pagbabanta, kundi paglilihis na rin sa demokrasya ng bansa. Binigyan diin ng gobernador kasama ang mga punong bayan ng Samar ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, mababatid na nitong nakaraan ay nagpahayag ng suporta ang buong League of Municipalities sa presidente at kanyang administrasyon.
It's not within a Filipino, the personality of a Filipino to do that. So for me, I respect Sara. She's a good friend, but I think it's out of the way. Wala talagang, hindi dapat talaga. A while ago, we presented to Speaker Romualdez a manifesto of all the mayors of the 1st District, to a manifesto of full support for him and for the President and for the First Lady. Hinihimok namin ang mga kinaukulan na itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino higit sa kanilang personal na interes. Ang lalawigan ay patuloy na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na hinug na ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng kanyang naging pagabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Trillanes, lumalabas na ngayon na hindi umano nararapat si Duterte na maupo bilang Vice Presidente. Hindi aniya sapat na kasuhan lang si VP Sara dahil habang nakaupo ito sa pwesto, next in line pa rin siya sa Pangulo. Hinug na. Sobra. Pwede siyang kasuhan criminally. In fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. Makatutulong sa ekonomiya ng bansa at dagdag trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang nakikita ng isang financial analyst at ekonomista na si Professor Astro Del Castillo sa pag-upgrade ng S&P Global Ratings at Economic ng Pilipinas sa positive mula sa dating stable. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni Professor Del Castillo na ang magandang ratings na ito ay nangangahulugan ng mataas na kumpiyansa ng mga investor sa pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May tiwala at gustoan niya ng mga investor ang policy programs ng gobyerno. Kasabay naman ito, nababahala rin si Del Castillo sa politika sa bansa matapos ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. Kaya ang panawagan ng ekonomista, magkaroon ng ceasefire sa mga partido ng politika at unahin ang mga mahalagang usapin gaya ng food security, power and energy at iba pa. Kaya nga sinusuportahan namin yung panawagan ni Secretary Enrile, no? Presidential Advisor Enrile, no? Na sana magkaroon na ng ceasefire, no? Sana talaga mas mag-focus, mag-ceasefire na. Let's be ladies and gentlemen again, no? Sa political circle para mas makapag-focus doon sa pangangailangan talaga ng bayan ngayon, no? Nagbigay ng pahayag si Speaker Martin Romualdez hinggil sa pagtaas ng credit ratings ng Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang pagtaas ng ratings outlook ay isang patunay na matatag ang pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag pa niya, nasa tamang landas ang bansa. Nakikita na rin aniya ng international community ang potensyal na mayroon ang ating bansa. Binigyang diin din ng House Speaker ang naging gampanin ng Kongreso sa pagiging katuwang ng ehekutibo para makapagpasa ng mga batas na layong palakasin ang ekonomiya at lumikha ng mga trabaho. Naging malaki rin ang gampanin aniya ng legislatura sa pagpapataas ng credit ratings ng bansa. Sa bisa ng kanilang mga naipasang batas, tax reform measures, partikular na ang Create More Act na layong palakasin ang investment at economic activity ng bansa. Samantala, kasabay ng pasalamat ni Romualdez ay hinikayat niya ang lahat ng mga sektor na makiisa sa Administrasyong Marcos na layong mapabuti ang lagay ng bansa. Sasalang nasa Bicameral Conference Committee ngayong araw ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ang update niyan mula kay Daniel Manalastas ng PTV. Sa Balitang Pambansa, Daniel?
Yung sa Alan, sisimula na nga ngayong araw ang Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2025 National Budget. At alam mo Alan, ilan sa mainit na usapin ngayon sa budget ay yung panukalang budget ng Office of the Vice President, pati na yung panukalang budget para sa AKAP program. Piniliwanag ng Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe kung bakit hindi na binalik yung natapyas na budget sa OVP. Narito ang kanyang pahayag. Nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig ng committee hearing na bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. Samantala, Alan, hinggil naman sa budget para sa AKAP, ayon sa ilang senator, kinakailangan muna silang malinawan tungkol dito. At inaasahang susubukang plansyahin yan sa pamagitan nga ng BICAM na gaganapin mamayang hapon. At yan muna ang pinakahuling update. Balik sa inyo, Alan. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Mananatili naman ang commemoration ng Bonifacio Day sa November 30, Sabado, ayon sa Malacanang. Ang pahayag ay inilabas matapos ang usap-usapan na pag-urong nito sa November 29 para sa long weekend. Ngunit ayon sa Malacanang, wala umanong pagbabago at bumalik na ito sa tamang araw ng komemorasyon. Mababatid na nitong nakaraang taon ay nilipat ito ng araw para humaba ang bakasyon. War on drugs ng nagdaang administrasyon, hindi naging epektibo batay sa pagtalakay ng House Quad Committee. Si Mela Las Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. Kinuwestiyon ng mga kongresista kung naging epektibo ba talaga ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee, lumabas kasi sa datos ng Dangerous Drugs Board na mula noong 2015 bago umupo si Duterte hanggang 2019 sa kalagitnaan ng kanyang termino, wala pa sa 5% ang ibinaba ng bilang ng illegal drug users sa bansa. According to your data, there was only a slight decrease of the drug users in 2019. All right. Therefore, my question is, despite the killings of more than 30,000 during the time of the former president, the war on drugs was not that effective. As reflected, Mr. Chair, yes po. Despite the fact that you killed more than 30,000, yet there was only a slight downtrend in the data that you made. Ipinunto rin ito ni Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr. sa kanyang interpelasyon kay dating Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva. Sumang-ayon naman dito ang dating PIDEA Chief. Sa dami ng mga pinatay nung panahon ni Pangulong Duterte, panahon mo, General Wilkins, panahon ng iba, naging PIDEA Director General, ay hindi masyadong epektibo ang nangyari sa war on drugs. According to that statistics. Tama ba ako, General Wilkins? Yun yung lumalabas, Mr. Chair. Yun yung lumalabas. Gate ng Quadcom, in aid of legislation, nais silang matukoy ang mga naging problema noong drug war para hindi na ito maulit pa at mapanaig ang hustisya. Mula sa PTV, Mela Las Moras para sa Balitang Pambansa. Pansamantalang inalis ng Armed Forces of the Philippines ang ilang features ng kanilang Facebook page upang hindi makapasok ang mga kahina-hinalang aktibidad ng mga trolls. Humingi rin ng paumanhin ang AFP sa kanilang mga taga-suporta o followers na posibleng maapektuhan ng kanilang naging hakbang. Umaasa ang liderato ng AFP na mauunawaan ng kanilang mga taga-suporta ang kanilang ginawa. Paglilinaw ng AFP, magpapatuloy pa rin ang pagpapalabas nila ng mga impormasyon sa iba pang lehitimo at opisyal na media organizations. Hinikayat din ng AFP ang publiko na isumbong sa kanila ang mga malisyosong aktibidad. Walang special treatment na ibibigay kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP,
Nakarating sa kanila alas 5 ng hapon kahapon si Kibuloy mula sa custody ng Philippine National Police. Sa ngayon ay nasa isang quarantine o classification cell ang pastor na standard protocol ng BJMP para sa mga bagong pasok sa piitan. Pagkatapos ay dadalhin siya sa general population o kasama ng iba pang mga bilanggo. Matapos ito ay hindi lalampas ng 2 linggo o 14 na araw. Paliwanag ni Bustinera, ginagawa nila ito hindi lang para maiwasan ang hawaan ng sakit tulad ng COVID, tuberculosis at iba pa. Samantala, papayagan din aniya ang pagdalaw rito basta't otorisado at dadaan pa rin sa kaukulang inspeksyon. Sa itong utos ng aming Chief BJMP, si Jail Director Roelis Rivera, na walang dapat gumawa nito ng VIP treatment at pulisiya ng BJMP yan. At makakaasa naman po ang taong bayan natin na pantay-pantay ang pagtrato natin sa lahat ng bilanggo, hindi lang yung high profile. Samantala, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na makakauwi na sa Pilipinas ngayong linggo ang kapatid ni Mary Jane Veloso na umano'y inabuso ng employer sa Saudi Arabia. Ayon pa kay Secretary Kakdak, inaasikaso na ng ahensya ang reklamong isasampa ng kapatid ni Veloso laban sa employer. Samantala, tiniyak naman ng DMW ang patuloy na pagpapatibay at pagpapalalim ng bilateral relations ng Pilipinas sa mga employer mula sa iba't ibang bansa. Sa ginaganap na Overseas Labor Market Forum ngayong araw, pagtutuunan ng pansin ng ahensya ang pagsusulong ng bilateral cooperation at multilateral engagements na mangangalaga sa kapakanan ng mga OFWs. Sa mas pinaigting ng DMW ang kanilang kampanya laban sa illegal na recruiters at human traffickers. Kabilang narito ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Person Campaign o AIRTIP. Niyanig nag-magnitude 5.7 na lindol ang Tarlac, mag-alas 6 kaninang umaga. Sumentro ang pagyanig 3 kilometro, hilaga kanlurang bahagi ng Tarlac City na may 179 na kilometro ang lalim. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng pagyanig. Naitala ang Intensity 3 sa Bani, Pangasinan, Intensity 2 sa Santa Ignacia at Ramos, Tarlac, Dagupan City, Masinloc at Botolan, Zambales, Olongapo City, Bontoc Mountain Province at Bigan, Ilocos Sur. Intensity 1 naman sa City of Tarlac at Bamban, Guagua sa Pampanga, Abukay at Dinalupihan sa Bataan, Urdaneta City, Pangasinan, Nampikwan sa Nueva Ecija, Santo La Union, Bustos, Bulacan at Pasukin, Ilocos Norte. Wala namang naitalang pinsala sa lindol pero asahan ang mga aftershocks. Pagsisikapan pa rin ang Quinta Committee na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. At mangyayari lang ito kung tuluyan lang nabuwag ang mga middleman at kartel. Si Kathleen Forbes ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sisikapin ng Murang Pagkain Super Committee ng Kamara na mailapit ang presyo ng kada kilo ng bigas 20 pesos. Sabi ni Overall Committee Chair Joey Salceda, target na masolusyonan ng komite na ibaba pa ang presyo ng kada kilo ng bigas na katumbas ng 22% ng kabuuang gastos ng mga mahihirap na kabahayan. Sa ngayon, nakikita niya nakakayaning maibaba pa ang presyo ng bigas hanggang 29 hanggang 30 pesos kada kilo. Road to 30 is possible if intermediary costs and losses can be reduced. So this is my own. I've studied it very well. And not because I want to pander to the president, but theoretically, there is a way of going to at least, at best, 29 peso. Para maisakatuparan naman ito, kailangan niya tutukan ang mga middleman at kartel. Sa kabila kasi ng tariff reduction sa imported na bigas na ipinatupad noon pang Hulyo ay tumaas pa rin ang consumer retail price ng hanggang 9%. Kaya duda nila mayroon pa rin anomalya sa rice trade sector. Inaasahan anya na bago magpasko ay makapagsusumiti na sila ng rekomendasyon sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matulungan ang presidente na masawata na ang pang-aabuso bilang pamasko sa mga Pilipino. This is probably the most serious attempt by Congress to address the twin evils of smuggling and cartels as the fundamental basis
for high food prices. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Kathleen Forbes para sa Balitang Pambansa. Higit 20 milyong pisong halaga ng iba't ibang ayuda ang ipinamahagi ng Department of Agriculture, DA, sa mga magsasaka at mayangisda sa Nasugbu, Batangas. Kabilang dito ang mga binhi, traktora na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa at mga food pack. Layo nitong matulungan ang mga farmer na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo, makarecover sa kani-kanilang hanap buhay at mapataas pa ang supply ng pagkain sa bansa. Samantala, todo pa salamat naman ang mga benepisyaryo ng Agri-Puhunan Program ng Marcos Administration sa Nueva Ecija. Sa tulong ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, nag-aabot na Interventions Monitoring Card and Development o ang Development Bank of the Philippines at may laman itong hanggang 60,000 pesos na credit limit. 28,000 pesos dito ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga pataba, abono at iba pang farm input sa mga accredited store ng DBP, habang ang 32,000 pesos naman na cash ay ibibigay ng pautay-utay sa loob ng 4 na buwan. Nagpapasalamat ako sa manlaking Pangulo na kahit pa paano mahal naman niya mga magsasaka at binubuhay niya talaga magsasaka para sa bansang Pilipinas. Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa mga establishmento sa Aurora na sumunod sa price freeze. Si Michael Taroma ng BIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Nagpaalala ang DTI sa mga grocery at supermarket sa Aurora na sumunod sa itinakdang price freeze. Ito ay matapos na isailalim ang lalawigan sa state of calamity bunsod ng pinsalang natamo dahil sa magkakasunod na bagyong Nika, Opel at Pipito. Sinabi ni DTI Aurora Consumer Protection Division Chief, Pasita Bandila, na saklaw nito ang mga presyo at supply ng mga basic necessities tulad ng mga delatang sardinas, tinapay at depoteng tubig. Gayon din ang mga prime commodities gaya ng kape, gatas at kandila. Nagbabala din si Bandila sa publiko na nakasaad sa Republic Act No. 7591 o Price Act na paparusahan ang mga mahuhuling mag-hoard ng mga pangunahing bilihin at muling pagbebenta sa mas mataas na halaga. Makikita ang listahan ng mga kasalukuyang presyo sa official Facebook page ng DTI Aurora. Tatagal ang price freeze hanggang Enero 18, 2025. Mula sa Philippine Information Agency, Gitang Luzon, Michael Taroma para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Michael Taroma. Department of Health, DOH, patuloy po sa kanilang pag-monitor hinggil sa pagtaas ng kaso ng mga influenza-like illnesses. Ngayon, nasa amihan season na ang bansa ayon sa Pag-asa. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Ngayong opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagpasok ng amihan season, naglipanan na naman ng iba't ibang sakit tulad ng influenza-like illnesses gaya ng ubo, sipon at lagnata. Kaya si Nanay Irma, todo na ang ginagawang pag-iingat para hindi agad kapitan ng sakit ang kanyang 4 na menor de edad na anak ngayong taglamig. Nang ginagawa ko, sa bahay sila, pagkagabi, hindi ko na sila masyadong pinapalabas. Tapos pinagsusot ko sila pajama, pinapag-medyas ko sa pagmalamig na. Pag malamig na, sa loob na sila ng bahay, hindi ko na pinapalabas. Ayon sa Department of Health, posible pang tumaas ang kaso ng tinatamaan ng influenza-like illnesses ngayong malamig na ang panahon. Maaari rin anilang lumala pa ito sa pneumonia kung mapapabayaan at humantong sa COVID-19. COVID is still around. May mga nagpa-positive pa rin ng COVID. It's one of the respiratory illnesses. Patuloy naman ang monitoring ng Health Department kaugnay sa mga sakit at tiniyaka na may nakalaan na silang flu vaccines lalo't higit para sa mga senior citizen. Bukod sa respiratory illnesses, uso rin ngayong taglamig ang water-related illnesses gaya ng diarrhea. Sometimes yung toilet, the same toilet contaminates the groundwater. So yung E. coli doon sa yung bacterial content ng water sources become contaminated during rainy season. Kaya mas madalas nagkakaroon ng waterborne illnesses. Kaya hinihikayat ng kagawaran ng publiko na ugaliing maghugas ng kamay para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. 2024 National Science, Technology and Innovation Week, formal na pong binuksan ng DOST sa Cagayan de Oro City. Posisyon ng Pilipinas sa buong mundo sa usapin ng pagpapaunlad ng agham at teknolohiya, pinalalakas pa. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. We are not just improving our standing, we are building the smart, innovative Philippines that can compete on the global stage. Ito ang pahayag ni DOST Secretary Renato Silidum Jr. sa opisyal na pagbubukas ng 2024 National Science, Technology and Innovation Week sa Cagayan de Oro City. Tampok sa aktibidad ang mga makabagong teknolohiya, imbensyon at programa ng kagawaran na layuning makapagbigay ng mga solusyon at bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Bukod sa larangan ng ekonomiya, aktibo ang pamahalaan na mapataas ang kakayahan at gawing mas competitive ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa industriya ng agham at teknolohiya. As we celebrate the 2024 National Science, Technology and Innovation Week, we shine a light on green initiatives, groundbreaking technologies, and our collective vision for a smarter, more sustainable Philippines. Our sub-theme is providing solutions and opening opportunities in the green economy. Para kay Cagayan de Oro City Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, isang malaking oportunidad na mapili ang lungsod bilang host ng aktibidad na tiyak-ari ang pakikinabangan ng mga residente. We believe that science, technology, and innovation are essential tools in building a stronger, more prosperous, and secure future for all Cagayanons. Suportado naman ni Misamis Oriental Governor Peter Onabi ang science, technology at innovations efforts ng DOST na inaasahang makatutulong sa pagkamit ng zero hunger at single-digit poverty incidence sa Misamis Oriental. Our fight for the attainment of SDG number 2, zero hunger. No poverty, zero hunger is our shared dreams. But it should also be our shared commitment and our shared responsibilities. Batay sa 2024 Global Innovation Index, mula sa 56th place noong 2023 ay umakyat ang Pilipinas sa ika-53 pwesto ngayong taon. Ipinapakita rin ito na patuloy na nangunguna ang Pilipinas sa advanced technology sectors. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po, si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.